Just now, delikado to, nabulabog ang lahat. Attorney Harry Roque umamin na. Ex-PRRD VP Sara na shock. What's the shock? Ayan, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat News Updates. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At syempre ito ang kanyang lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan na natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Usapan natin ngayon ito si Sir po. Badong Aratoles. Si Harry Roque po, nagsalita na po. Ito actually kahapon po, nakalimutan ko lang sinabi ni Harry Roque. Pagod kasi ako kahapon. Nire-review po natin yung yung speech niya na kinuna natin ng live. May maganda pala siyang paliwanag, no? Kung bakit po bumaliktad si PBBM. Dati number one trading partner natin ng China. Isang punta lang po sa Amerika. Naging bully na, no? Maganda paliwanag ni Harry Roque. Noon daw panahon ng kampanya, sinasabi ni PBBM, at ito madalas natin marinig, no? Kaya nga, ito talaga yung tunay na continuation. Kasi lahat sila, meron pang kandidato na pagbubuhol-buhulin daw yung barko ng China, di ba? Parang De Colores. Lahat parang anti-China lahat, Pero si PBBM, no? Kaya nga sabi natin, talagang itutuloy nito yung friends to all, enemies to none ni Pangulong Duterte. Alam po ninyo, hindi po popular yung friends to all, enemies to none ni Pangulong Duterte. Pero ganun po talaga yung mga Duterte. Pag pinaniwalaan po nila, yung war on drugs, ayun po, very popular po yun. Hindi lang popular yun sa mga kalaban, no? Pero ito po, sinasabi po ni yun pong friends to all, enemies to none, talagang yung pakikipagkaibigan natin sa China, talagang ang dami pong tumakas ang kilay dyan, no? Tuloy po natin. Problema, pero nagsimula na po ako ng proseso na alamin kung ano nangyari doon sa 125 billion na narinakaw na yaman na ngayon di umano ay nasa Amerika. Dahil pag nalaman natin kung ano ang nangyari dyan sa tagong yaman na yan, malalaman natin kung bakit bumalento ang PBBM at ngayon kinakaladkad ang ating bansa. Pinapayat ang mamatay ang ating kasundaluhan para sa isang gera na wala pong interes ang sambayanang Pilipino. Okay. So napakinggan po ninyo yung sinabi ni... Napakinggan nyo po ba? Narinig nyo po ba? Baka naman... Nadinig namin. Hindi muna tayo nag-check. Inassume ko lang na naririnig nyo. Hindi na ako nakapag-check. So naririnig nyo po? Ako narinig po ko, yung mga Sir sinabi Badong. ni... Ayun, nadinig naman natin. No? So, ayon po sa teorya ni Harry Roque, teorya lang kasi wala pa raw po siyang prueba. Eto po. Maganda po, medyo kapanipaniwala tong si medyo kapanipaniwala po ngayon yung sinasabi ni Harry Roque na... Kumbaga parang inano niya dito na parang haka-haka niya pa lang. Teorya di ba? Ganun, haka-haka, teorya. Yun na yun. Hindi yung parang nakakasigurado na kagad yung sinasabi niya. Mas maganda na yung nagsasalita ng totoo na ito ay teorya pa lang. Kumbaga nasa isip niya pa lang yun. Sabi niya, dito po wala pa akong pruweba, no? Pero pinag-aaralan ko na kung ano ang koneksyon ng sinasabing tagong yaman ng mga Marcos sa Amerika at saka tong pagbalentong niya, no? Mula po sa dating pakikipagkaibigan sa US ay sa China. Tagong yaman at pagbalentong. Kaya talagang doon po papunta yung sinasabi ni Harry Roque na may kinalaman, no? Yung pagbalentong sa pakikipagkaibigan sa China dito po sa natatagong yaman. No? Grabe, no? Ibig sabihin mga kapatid, no? Yung napipinto po na... Close naman si PBBM tsaka si Xi Jinping. Baka pwede nang pag-usapan na lang yung problema. Hindi, di ba pag ganyan, no? Mas maganda kasi pinag-uusapan na lang muna, di ba? Hanggat makukuha sa hilot yung problema na yan, mas maganda ko dun daanin.
Kasi kung dadaanin natin kaagad dyan, sige, pagpalagay natin, nambubuli na sa atin yung China. Sige, sige. 'Di ba? Siyempre, tayo naman mga Pinoy, ayaw nating magpapaapi. Lalong-lalo na kung ang pinaglalaban natin ay ang karapatan natin at Pilipinas ang masasagasaan, yung mga teritoryo natin dito. Pero siguro naman, hanggat maaari, is pwede pang pag-usapan yan. Dati na tayo nakikipag-usap sa mga yan eh. Panahon pa lang ni FPRRD, pero hindi sila nakikinig, no? Pagpalagay natin, nakikinig yan si Xi Jinping. Nakikinig siya kung ano yung pinag-uusapan. Pero parang nangyayari nun is patuloy pa rin yung nangyayaring pambubuli, yung panghaharas na yan, no, na nababalitaan natin. No, baka maaaring ito is mahilot naman PBBM. No? Huwag na tayong humantong kasi sa sa ganyan na pakikipaglaban. Unang-una kasi talagang wala tayong kalaban-laban. No? Hindi naman natin minamaliit ang kakayahan ng Pinoy dahil malakas ang Pinoy. Kung sa tapang lang talaga, punong-puno ang Pinoy. Dala ng mga bayani natin yan. Nakipaglaban sila na kahit ganun lang ang mga sandata nila is ipinaglaban nila ang bansa natin. Ganyan ang ugali ng Pinoy, palaban. Pero ang tanong kasi dyan, syempre, alam naman natin na malalakas ang gamit ng China. 'Di ba? Kung ikukumpara naman sa mga kagamitan natin, siguro makakasabay tayo sa kanila kung sakali na merong kumampi sa atin na may malalakas na gamit na makakatapat sa kanila. O eto na nga, may mga kakampi tayo. Paano ba yan? Kung dumating yung punto na yon na makipaglaban tayo sa kanila, pinatulan natin sila, yung mga kakampi ba natin yan, isigurado ba tayong hindi tayo iiwanan sa ere niyan? 'Di ba? Kasi tayo ang kawawa dyan. Tayo ang babagsakan ng perwisyo niyan. 'Di ba? Ganun lang yan eh. Kawawa ang mga inosenteng madadamay. Kaya mas maganda kung pinag-uusapan o pag-usapan na lang yan, huwag magpadalos-dalos, kailangan pag-isipan. Na kung tama yung hinala ni Roque, yung napipintong madadamay tayo sa digmaan, no. Dahil lang po sa pagbawi ng nakatagong yaman ng mga Marcoses. So parang ang mangyayari doon, yung pinarating na Attorney Harry Roque na gano'n is parang sa pansariling kapakanan yun. Kasi nakakatakot yan eh. Kung tutuusin, no, na sana wag naman mangyari. No, hanggat maaari lumayo tayo sa ganyan. Ulitin ko, talagang mahihirapan tayo eh. 'Di ba? Yung sinasabi nga ni Attorney Harry Roque na pumapasok sa isang problema na hindi naman tayo kaugnay. No, kung yung sinasabi nga niya na yung teorya niya na dahil sa natatagong yaman o ganun, kaya kailangan makipagbunong braso sa China, is parang ano yun, personal na problema yun. No? Na maaaring pwede tayong madamay. Siyempre, nakakatakot yung ganun. Na sana wag din naman magkatotoo. No? At hindi totoo. 'Di ba? Kasi kung talagang lahat yan, mangyayari, tayo ang lalabas na kawawa dito. 'Di ba? Kasi pinoprotektahan natin dito, alam nyo kung ano, yung kinabukasan ng mga anak natin, ng mga kabataan, yung kinabukasan ng bansa natin na nakasalalay. Tayo ang mas hirap na nga yung buhay natin eh. Tayo ang maaapektuhan. Hirap na ang buhay natin, lalo pa tayong mahihirapan pag nagkaroon ng ganyang mga digma-digmaan na yan. Hindi na nga tayo makaungos, tapos magkakaroon pa tayo ng ganyan. Ang dapat iniisip natin is papaano maitataas ang antas ng Pilipinas. Kung paano natin masusolusyonan lahat ng problema ng Pilipinas, hindi yun para makipagdigma sa iba't ibang lugar o sa China. Hanggat maaari maging kaibigan mo sila, kaibiganin mo para hindi tayo madamay sa kung anuman ang problema nila sa iba. Talagang yung kantyaw po sa kanila na above all, family ang ililigtas kaya tumakbo. Mukhang totoong-totoo po, no? Hindi po paglilingkod kundi nakakatakot. Kundi anong tawag dito? Pagtatanggol sa interes ng kanilang pamilya. Okay, punta na po tayo sa ibang usapin. Alam niyo po, ito po ang patunay na walang katalab-talab, no? Hindi po tumatalab yung lahat ng paninira nila kay VP Sara Duterte. Ito po.
Nangunguna na naman po sa survey. Ayan, 1-on-1 po sila ni ano. Iniiwan na po ni BP Sara, 29.3. Tapos si Rafi Tulfo, yung kanyang pinakamahigpit na posibleng makalaban, na nagsasabing hindi raw tatakbo, ay 20.7, no? So 29.3, lumalayo na po yung agwat, no? At kabahan ka, Tulfo. Alam mo, lumalapit na sa'yo. Mantalang ito si Leni Robredo, alam mo naman ang hangad niyan, no? Ang tanging hangad ni Leni Robredo ay maging second place. Ayan po. So nangunguna pong malayo si BP Sara. Yan. Tapos second at third po si Leni Robredo. Kita nyo naman malayo pa rin yung lamang, no, ni VP Sara. Pero hindi pa naman tayo, hindi pa tayo nagre-rely dyan sa mga survey. Pero nakikita naman natin, konti pa lang namang mga tao yan. Yung mga nagbibigay ng mga boto nila, kung kaninong gusto nila. 'Di ba? Pero si VP Sara is nangunguna ng malayo kay Tulfo at kay Robredo. Dito natin nakikita kung gaano kalakas pa rin ni VP Sara sa mga tao sa kabila ng mga ibinabato sa kanya na hindi maganda. 'Di ba? Kasi siya nananatili siyang tahimik eh. Pero yung pagkatahimik niya is binibigyan ng masamang kahulugan. 'Di ba? Yung pro-China siya, ganyan. Kapag tahimik ka pala, no, ang gara masama. Kailangan pala lagi kang maingay. Yan ang gusto nila eh. Parang nasanay kayo sa mga dilaw nun dati, no, yung laging maingay. Ayaw nyo ba ng tahimik? Hindi talaga, di ba? Kasi doon mo nakikita na mahal pa rin siya ng mga tao, kahit na may mga bato-bato sa kanya na ganyan. Pero hindi pa naman tapos yan eh. Kasi may darating pa eh, na 2028. 2027, doon magkakaalaman na yan talaga. Kung gaano karami ang makukuha ni VP Sara na boboto sa kanya hanggang 2028 yan. Siyempre, iba naman, nagsasalita yan na, naku, malayo pa naman eleksyon. Survey lang yan. Di ba nga, tataas sa survey, pagdating sa tunay na eleksyon, bagsak na eh. Tignan natin, di ba? Sinasabi nga ng iba, naku, VP Sara, number 1. Hindi yan. Pagdating ng eleksyon yan, kita nyo, mag-iiba ihip ng hangin. Hindi mananalo. May mga nagsasabi ng ganon. Pero tignan natin. Kasi ako talaga tinatanong ko, no, sino pa ba ang magaling na presidente, no, na pwede na tumakbo sa 2028? Sino pa ba ang fit doon sa pwestong yon na alam nating makakatulong sa atin? No, kapag meron, di, yun ay boto. Pero ako sa tingin ko kasi, si VP Sara pa lang kasi yung nakikita kong fit na pwedeng pumalit pagdating ng 2028 kay PBBM. Wala akong ibang makita. Ngayon, kung may makikita tayo, di wow, may kalaban siya. Diba? Na may kartadang. Ito po magiging magandang laban sa second place. Ayan. 20.7, 12.2. 12.2 ba yun? Konti na lang, mga dilawan at kakamping, habulin nyo na si Tulfo. Alam naman namin na ang habol nyo lang maging second place eh. Kaya ganda-gandahan nyo ang paninira kay Tulfo. Pag nagagandahan nila, pag nasapawan nila si Sen Rapi sa second place, tas second place na sila, si VP Sara naman ang babanatan nila ngayon. Hindi kasi yung mga paninira ng kapwa, lumang style na yan eh. Di ba hindi na nga tumalab kay PBBM yan noong nakaraang eleksyon? Kung ano-anong paninira ginagawa sa mga Marcos, pati nga tatay niya, dinadamay na, nananahimik na nga eh. Di ba? Pero hindi pa rin umubra. Nanalo pa rin si PBBM, nanalo pa rin si VP Sara. Kasi laos na yung mga estratehiyang ganyan na paninira ng kapwa. Di ba? Ang nakikita naman kasi ng mga tao kung sino ang tunay na gumagawa at hindi. Diba? Kasi gusto ng mga tao pagbabago. Kaya nagiging mapagmatsyag na sila ngayon. Lalo na ngayon, marami nang mapapanood yung mga tao, hindi lang sa telebisyon. Diba? Mas nalalaman nila ang dating ng isang kandidato kung ano ba talaga siya, kung sino ba talaga siya. Mas nakikilala ng mga tao. Diyan kayo magaling eh. Okay. Ano pa ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, hindi po tumatalab, no? Lahat po ng paninira. Pera pa yung ano dyan, ha? Yan po, kinundak po yan bago pa po itong kontrobersya ni First Lady. Yung all out na nagsabi si First Lady na
before po itong bad shot interview ng ating First Lady kay Sara Duterte. Kaya talagang papalayo po eh. Actually, ganun naman talaga, no? 6 years po nilang siniraan yung tatay, nanalo pa rin yung anak, pinakamataas sa lahat ng tumakbo. Ngayon, another 6 years na paninira kay Sara Duterte. Hindi po nawawala yung popularidad, kung hindi lalong tumitibay, no? Lalo pong tumitibay yung pagiging number 1 ni VP Sara. So, nag-inarte pa si Tulfo na hindi na raw siya tatakbo. Baka i-call ka ng mamamayang Pilipino, huwag kang umiyak-iyak dyan na pag sinabi mong hindi ka tatakbo at kinalimutan ka na ng mamamayang Pilipino. Sasabihin nyo, it's too late for you, no? Ayan. So, yan po ang good news para sa atin, bad news po para sa mga anti-Duterte. Okay. Ang punto ko pa lang dyan, no? Kawawa naman ang nagbabayad dito sa paninira kay Sara Duterte. Iba na nga ang tono nila, no? Dinadala na nila sa ano yung sinasabi nila, delikadesa, no? Yung mga mag-resign na ng kusa, wala pong kinalaman eh. Lalo po yung binibira si VP Sara, lalo po siyang nagiging popular sa tingin ng mga tao. Yun eh. 'Di ba? Habang sinisira mo ang isang tao na alam naman nila na merong nagawa sa bansa natin, no? At napaglingkuran ng maayos sa mga tao, hindi kayo paniniwalaan. Kung sisiraan nyo siya at hindi siya kilala ng mga tao, maaaring maniwala sa kanila yung mga tao. Ang kaso, kahit siraan nyo ng siraan si VP Sara, nakita kasi ng mga tao kung paano gumalaw ang mga Duterte sa Davao pa lang. Hindi magugustuhan ng mga taga Davao ang pamamalakad ng mga Duterte kung pangit sila magpalakad, kung ang mga Duterte ay corrupt. Diba? Dapat sinusuka na sa Davao yan. Kahit gaano pa silang katigas sa Davao, ang mga taga Davao, pag nagkaisa yan, pwede silang paalisin dyan, pwede silang hindi na iboto ng mga tao dyan. Pero bakit sila patuloy na inaakap ng mga tao? Kasi maganda yung naging pamamalakad nila sa Davao. At madami tayong nakakausap na taga Davao na maganda ang ginawang serbisyo ng mga Duterte sa Davao. At isa pa, no, naging presidente sa FPRRD, is alam naman natin na kumilos siya, lalo na nung pandemic. Yun ang tinitignan ko kay FPRRD nung nakasama natin siya sa pandemic. Yung ginawa niya sa lahat ng mga tao sa pandemic na nakatawid kahit papaano. Nung panahon na walang trabaho ang mga tao, nung panahon na nahihirapan ang mga tao nung pandemic. Ang dami, ang laki nung niya nun nagawa niya. Yun pa lang puntos na talaga. Sinong presidente kaya ang makakagawa pa ng ganun? Kung sakaling kung hindi si FPRRD ang presidente nun, makatawid kaya tayo nung panahon ng pandemic? 'Di ba? Kaya talagang inadya na siya. Kaya nakikita naman natin si VP Sara is patuloy siyang minamahal ng tao kahit sinisiraan siya kasi nga may pruweba, may ebidensya. Kumbaga may resibo na nakikita ang mga tao. Kaya kahit anong paninira sa kanya, walang naniniwala, hindi tumatalab. Pati itong panawagan nyo na resign, ang tingin po ng mamamayang Pilipino dyan, talagang pinagtutulungan nyo lahat. Oo, tatakbo naman talaga nag-inarte pa. Sabi siguro ng tao, yun naman pala, ayaw mo palang tumakbo di wag ka na naming sabihin sa mga survey. Ewan ko pag naunahan ni Leni yan, kung paano maghahabol yan, nasasabihin tatakbo na siya. Pag-isipan nyo po, no? Hindi po tumatalab sa mga Duterte yung paninira kasi hindi naman po sila unknown na mga tao. Hindi po sila unknown na mga leader, no? 6 na taon na pinakamataas. May dahilan po kung bakit si Tatay Digong ay pinakamataas sa rating sa lahat na naging Pangulo ng Pilipinas, no? May dahilan po yan. At hindi po nyo kakayanin na siraan, no? Sa ilang, ibig nyo sabihin, kung kailan tapos ng panunungkulan, sisiraan. Habang nanunungkulan siya, very popular. Tapos pag natapos, okay, madali po siraan Kung mahusay po yung pinakikita ng kasalukuyang administrasyon, ano ba naman, di ba? Ikaw na yung nasa kapangyarihan, pero kung ganyan po, kung ang nakikita po natin, na imbes na tugunan lahat ng mga suliranin, nakikita ko pong pangunahing programa ngayon
panghuhuli ng mga dumadaan sa busway. Nakita niyo po ba? Doon nakapokus pati yung media. Madali po manghuli, di ba? So, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Syempre, supportahan nyo rin ang channel ni Sir Badong Arateles. Ayan ang butihing vlogger, no, na nire-respeto ko din yan. Isa sa mga iniidolo ko, si Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.